Nagsagawa ng deputization training of smoke-free Baguio enforcers ang Smoke-Free Task Force sa pangunguna ni Dr. Donabel Panes. Ito ay kaugnay pa rin sa mas pinalakas na kampanya ng lungsod kontra sa negatibong epekto ng vape at tobacco products sa ating kalusugan. Ayon sa Smoke-Free Task Force, padami ng padami ang nahuhuling iligal na gumagamit at nagbebenta ng vape at sigarilyo sa mga barangay. Kaya upang tugunan ang problemang ito, inilunsad ng Smoke-Free Task Force ang deputization ng Smoke-Free Baguio Enforcers na may pangunahing layunin na mas paigtingin ang pangil ng Smoke-Free Baguio Ordinance. So, dati kasi nakafocus tayo sa enforcement at the city level. Now, we want to revive and really go back to the community. At kasi karamihan na po ng ating mga violators ay nasa community level na. At the same time, no, madadagdagan yung ating mga kasama sa pagbabantay ng ating community to make sure that even the young kids, mga kabataan natin, ay hindi na magbe-vape at maninigarilyo. Ang mga dumalo sa nasabing training ay binubuo ng mga volunteers, mga magulang, mga barangay kagawad at ilang mga kabataan na may iisang advokasya kontra sa vape at sigarilyo. Ayon naman sa Smoke-Free Baguio Ordinance, maaaring mag-deputize ang task force ng kwalipikadong civilian enforcers na dapat ay isang non-smoker. At nakasaad doon that we can give the deputized enforcers mga citation ticket. Pwede na silang magbigay ng ticket sa mga violators and then they're gonna pay it sa treasurer's office ng barangay na dineputize din ng ating city treasurer's office na pwede na rin mag-collect ng fines. Ayon pa sa nasabing ordinansa, entitled ang Smoke-Free Baguio Enforcers ng 10% incentive sa bawat mahuhuling violators. Ibig sabihin, ang 10% ng multang babayaran ng isang violator ay mapupunta sa enforcer. They are entitled to a 10% incentive. We called it incentive because the ordinance says enforcers will be given 10% incentive out of the fines that they have collected. Basta nagbayad yung patient, 10% of that will go to the enforcers. The 90%, yun ang maganda, 90% babalik sa tobacco control program. Paalala naman ng task force, behavioral change ang layon ng programang ito. The goal here is not really to collect fines. The goal is behavioral change. We want to bend the curve of the tobacco and vape epidemic in the city. So, yun yung nakita natin na pinaka-effective, involve as many people as we can so that we will be achieving a nicotine-free Baguio City. Iniimbitahan din ng publiko na patuloy na makiisa sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan upang tuldukan ang problemang dala ng vape at sigarilyo. Lahat po, no, kung meron kayong stake on smoking and vaping, we are inviting you on September 3, 1 p.m. at Canyao Hall in University of Cordilleras. Magkita-kita po tayo para pag-usapan natin paano natin i-move forward to a better Baguio City itong campaign natin against smoke-free dahil on smoking dahil nga nakita natin na tumataas ang mga kaso natin ng vape, na nagvi-vape. Pangalawa, dumadami ang nag-i-smoke sa loob mismo ng bahay nila. And number 3, no, kailangan natin mabigyan ng smoke cessation counseling ang ating mga constituents na nahuli because they were smoking or vaping. Conan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita.